Hi guys! So, kasama ko ngayon si Jessa. Yes. And may isi-share ako sa kanya regarding sa book ni Miss Pia na Queen of the Universe. So, etong book na to, isa to sa parang, di ko siya totally pa nabasa ng husto. Pero, when it comes sa title pa lang, hindi ko agad din siya naisipan na parang pang-pageant. Oo. Kasi kapag narinig mo yung word na Queen of the Universe, ang maiisip agad ng tao, sa pageant Either lang. make-ups, di ba? Yes, oo. Make-up. Personal lifestyle nila, di ba, ganun. Pero kasi ako, since ako din kasi madaldal akong tao and parang malawak yung pag-iisip ko when it comes sa mga specific topic, ang naisip ko agad dito, pwede kang maging queen ng sarili mong buhay. Oo. Not totally become na maging sumali ka sa pageantera na specific Alam mo, na Mal, ganun. alam mo, yung parang, di ba, lagi, sa sarili nating kwento, tayo yung bida. Yes, totoo. At tayo talaga yung gagawa ng kwento ng buhay natin. Ako nga until now at the age of 23, hindi ko pa rin alam kung anong purpose ko dito. Which is still hinahanap ko pa kung ano yung para sa akin. Hindi ka nag-iisa. Alam mo ba, I mean, sa era ngayon, bakit ganun, no? Dati kapag 20s ka, ano ka na, pamilyado ka na. Totoo. Ngayon, 20 pa lang kami, hinahanap pa din namin kung ano ba yung talagang path na we are about to take Yes. down, na kung ano ba talaga yung kung saan kami. Belong. Hindi naman belong. Saan tayo nag-fit? Hindi, yung minamahal natin, na gusto natin, Oo. na doon na talaga magsistick. Ang hirap. Kasi nga, yung buhay ngayon, it's either you'll be practical or mag-go with the flow ka sa bagong era ngayon na happy-go-lucky na lang. Diba? Tsaka hindi mahirap kasi yung sa ganong bagay is parang nag-i-stick ka lang sa kung ano yung nakasanayan mo. Mas maganda kasi na kahit hindi ka lang kasiguraduhan, syempre hindi mo pa naman masusubukan, hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Tayong dalawa, ganun tayo. Yes. Marakit kaming dalawa. Actually, alam Kahit mo saan ba, kami pumupunta. si Jessa yung sa dito, nung pumasok ako sa THOC Mansion, akala ko matare ka. Oo. First impression ko sa'yo. Kasi nga yung observant, Oo. di ako nagsasalita. Pero, nung day by day na nagkakakilala kami, siya na yung one of the closest and matatawag kong best friend ko dito sa loob ng mansion. Kasi, alam mo yung same kami ng buhay. Hindi man gano'n na same, pero yung sitwasyon na pinanggalingan Tsaka yung namin. level of care na binibigay Oo. namin sa isa't isa. Hindi yung care na kailangan lang. Oo. Parang kusa siyang lumalabas. Kasi Tsaka, yung vibe namin na parang, kung ano, tinginan lang, natatawa na Oo. kami. Alam mo yung eye to eye lang, Tsaka alam na nagulat namin. lang kami hindi, alam mo nyo, lagi kami magkasama pero hindi kami nag-uusap masyado about sa personal life namin. Nagugulat na lang kami, dyan ka din pala nag-work. Ako din. Oo. Mga ganon, may mga ganon kami. Sa mga suotan din, ganun kami parehas. Kaya tinatawag kami Scent bomb. Scent bomb. Scent bomb. Kasi parehas na kaming naboto. So, Tapos ayun yung nga. outfit pang sex bomb. Maiba naman tayo, Mai. May i-share lang ako sa'yo. Alam ko rin na nabasa mo na rin tong Oo. book ni Miss Pia na Queen of the Universe. And then, sobrang happy ako na mag-share sa'yo and happy ako na marinig ko yung side na i-share mo regarding sa this book. So, yung gusto ko lang i-share sa'yo is itong chapter 9. So, itong chapter 9, ang title nito is Take a Trip Down Memory Lane and Try Not to Cry. So, ito pa lang, sa title pa lang nung nabasa ko siya, parang kung ano yung pinanggalingan mo ngayon, imposibleng hindi mo maalala kung ano ka before. So, parang subukan mong hindi maiyak, pero hindi totally na, hindi ka talaga maiyak eh. Kasi kung ako man, kung nasaan ako ngayon, Ay, at mahal, mag-look iyakin ka. back ako, iyakin ako. Alam ni Jessa yan, guys. Iyakin ka. Sobrang soft-hearted person ako na kahit, kasi may attachment issue ako eh. Ito nga lang eh. Kahit sabihin mong makikita kami sa labas niyan, tapos halimbawa, may mga pa-end season na, parang naisip ko, paano ba? Matutuloy ba kasi? Minsan kasi kahit ipinaplano natin, madalas hindi natutuloy. Natuloy. Kasi may sarili-sarili tayong buhay talaga. Tsaka magiging busy din talaga. So, dito sa chapter 9 na to, ang sabi niya dito, back at home, Cleo has never felt safer. No cameras, no reporters, just her and the man she loves. After days of shooting, she can finally rest easy. She doesn't need to worry about what other people will think of her. And it's such a relief to stop chasing something that's never really hers in the first place. So, alam mo, sobrang relate ako. Yung nabasa ko pa lang yung first sentences na yan. Kasi nagtitaping din ako eh. Kumbaga, in ilang years na nag-start ako mag-taping, which is yun talaga yung gusto kong umarte.
na-realize ko na hindi totally pang matagalan yung ganung trabaho. Merong buwan na may shooting kayo, mas madalas yung araw na nakatambak ka lang. Tapos, na-realize ko pa one time, baka hindi talaga para sa akin. And also, alam mo kung bakit ito yung nagustuhan ko sa chapter na to, is, syempre, nabasa natin na si Cleo, kasama niya yung love life niya, yung minamahal niya. Alam mo na yun, pinaalala ko. Yung 8 years ko na, sinuportahan ako naman, pero, after that, hindi niya na kaya ko suportahan kasi nga ayaw niya ng ganong buhay na may spotlight. Ayaw niya ng magulo, ayaw niya ng parang maraming cameras na nakatutok sa'yo or anything na may makikisali sa buhay mo. Which is a good thing naman kasi yun din ang gusto ko. Kaso nga, by my heart, gusto kong ituloy yung kung ano man yung career. Nasimulan mo at nasimulan ko. Kasi nag-e-enjoy ako doon. So, tawag dito? So it means na yung dating akala mo hindi para sa'yo, ngayon mo na hanap dito sa The House of Kulad na yun pala yung gusto mo. Yes. It's a good thing. It's a good thing na explore natin yung sarili natin kasi nagtitake tayo ng risk. Tsaka mahal, alam mo ba, minsan talaga kailangan natin ng mga obstacles, ng mga struggles for us to find out if ayun ba talaga yung gusto nating path or hindi. Bigla mo na lang marirealize one day na, ay mahal, shit, gusto ko pala talaga yun. So, babalik ako doon. Hahanapin ko ulit yung sarili ko, pabalik doon sa path na yun para ma-person yun. And I am so proud sa kay Precious na nung sinabi niya sa akin, mahal, gusto ko talaga yung pag-arte, ayun talaga yung forte ko, na akala ko hindi. And ngayon, pinoperson niya na guys. So, magkakaroon na siya ng shooting. Actually, magkakaroon na siya ng shooting. Oo, hindi naman ako talaga umaasa sa ganun kasi ano yan may tamang oras tayo dyan. Naniniwala ako sa gano'n na parang Perfect timing ni God. Perfect timing talaga. Siguro hindi pa sa ngayon, baka siguro pagdating pa ng ilang years, baka totally sa akin na ako naman. Bumaga ganun. So, ayun lang yung masishare ko sa'yo na hindi natin kailangan din dumepende sa kung ano man yung sinasabi ng ibang tao. Yes. Kasi may sarili tayong pag-iisip. And alam mo yun, parang it is what it is kasi mag-take ka ng risk. Mas maganda, ako kasi mas gusto ko yung nagtitake ako ng risk kaysa sa hindi ko nasubukan na, panghihinayangan. Tsaka magre-regret ka. Diba? Mas okay yun. Kasi, alam mo sa sarili mo na at the end of the day, I did my best. Yes, diba? Ano man yung maging resulta, negative man o positive. May panghihinayang, mahal, pero hindi, ginawa ko yung best ko. Okay na yun. At least, tsaka, another experience. Oo, another knowledge na mabibigay mo sa sarili. Pag may nagkwento ng iba na, ganito pala, parang ikaw naman yung magbibigay ng advice na, ay, ganito yan, ganito yung gawin mo. Kaya nun sa feeling. Totoo. Kasi, na-satisfy mo yung sarili. Actually, parehas pala kaming teacher neto, graduate na teacher. Kaya, yung vocabulary namin, wow, vocabulary. I mean, saan mo yan hinanap? Yung ko nakita na. Siguro the way ng pag-iisip namin, kasi pag teacher ka, or kahit hindi ka man teacher, basta sa experience mo Kaya lang nga, sa life. ang daming nagtatanong sa amin dito. Ang saya-saya daw namin tatlo nila, Kyle. Actually guys, hindi. Nagkakatampuan kami. Pero malawak yung understanding namin para sa isa't isa. Kasi nga, mahal namin yung isa't isa. Tapos, if you really love that person, it will come out naturally. Yes. Diba? Totoo. Hindi ko na siya pina-force na, kala ko maging okay si Precious. Hindi na. Parang, pag alam kong galit siya sa akin, alambingin ko na, ayokong hanggang mamaya, wala akong kausap na Precious. Ganon. So, ayun lang guys. Yun lang yung gusto kong i-share sa inyo. Na, walang huli. Walang huli, basta gusto mong gawin. At least nagtitake ka ng risk, at least ginagawa mo yung best mo every day, every time na alam mo sa sarili mo na may gusto kang gawin, pero nagda-doubt ka na baka hindi ko to kaya. Mas maganda na mag-take ka ng risk. At least, ano may maging resulta, you did your best. So, ayun lang, Ma'am Jessa. Thank you. Ayun. Ang ganda daw na feeling. And also, gusto ko talaga tapusin to kasi maraming learnings na matututunan. Hindi lang to for pageantry, guys, ha. Kasi itong book talaga ni Miss P is about realization, love life, real life. Lahat talaga kasi nandito. Ano siya eh. Sa napagdaanan talaga. Tsaka ang pinakabida dito si Cleo. So, pwedeng i-feel nyo na kayo si Cleo kung ano man yung realization nyo na mababasa nyo dito. So, yun lang guys. Thank you so much!